Mag-imagine kayo, malamig sa labas, o kaya naman, bumabagyo, pero dito sa inyong kusina, meron kayong sariling maliit na oasis, amoy basil, sariwang dill, at yung kulot na parsley. Parang panaginip, di ba? Pero nakakalungkot dahil sa 77% ng mga tao, itong pangarap na ito ay nauuwi lang sa mapuputla, matatangkad, at walang buhay na mga damo na malungkot na nakayuko sa paso. Sisisihin mo ang sarili mo. Sa tingin mo, baka nasobrahan mo sa tubig, natuyot mo, o baka pangit lang talaga ang nabili mong binhi. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang pinakamalaking pagkakamali na pumapatay sa iyong halamanan ay hindi yan ang iniisip mo? Sa video na ito, ibubunyag namin ang sikretong yan at gagawin nating tuloy-tuloy na green conveyor belt ang iyong bintana. Handa ka na bang malaman kung ano ang mali sa ginagawa mo sa loob ng mahabang panahon? Sigurado akong magugulat ka sa sagot. Tuwing dulo ng taon, libu-libong tao ang nagdedesisyon na pahabain ang tag-init sa kanilang bahay. Ang ganda ng ideya, may sariwang gulay sa lamesa, makakatipid ka, at isa pa, nakakatuwang libangan na nakaka-relax sa mata. Kaya, punong-puno tayo ng sigla habang bumibili ng magagandang paso, pinakamahusay na lupa, at mga elite na binhi. Ilalagay natin ang lahat sa pinakamaliwanag daw na lugar, sa bintana na nakaharap sa timog, at hihintayin natin ang himala. Sa simula, tutubo naman talaga sila, kaya uusbong ang pag-asa natin. Pero pagkatapos, magsisimula na yung pamilyar na pangyayari, ang pagkalanta. Hahaba ang halaman, mamumutla, hihina, at sa huli, mamamatay. Susubukan natin ulit, papalitan natin ng estilo ng pagdidilig, maglalagay ng pataba, at ililipat ang paso. Pero pareho pa rin ang resulta. Dahil sa paulit-ulit na pagkadismaya na ito, marami ang sumusuko at naniniwala sa sabi-sabi na imposible talagang magtanim ng maayos sa loob ng bahay nang walang mamahaling kagamitan at espesyal na kaalaman. Pero sa totoo lang, iisa lang ang ugat ng problema. At ito ay mas simple kaysa sa inaakala ninyo. Magsimula tayo sa paborito nating isinisisi, ang maling pagdilig. Ito ang unang pumapasok sa isip ng lahat ng baguhang plant parent. Kapag nakita nating lanta ang mga dahon, sa sobrang taranta, bigla tayong didilig ng todo. O kaya naman, sa takot na nasobrahan, hahayaan nating matuyo ang lupa na parang disyerto. Ang dalawang iyan ay parehong hindi solusyon. Totoo, nakakasira sa halaman ang sobrang tubig at ang pagkatuyo. Pero sa malamig na panahon, halos hindi sila ang pinakaugat ng problema. Sila ay bunga lamang. Isipin mo na ang halaman ay parang isang maliit na pabrika. Para gumana ito, kailangan nito ng enerhiya. Kung walang enerhiya, hindi nito kayang sumipsip ng tubig at sustansya mula sa lupa. Kaya kahit anong ganda ng iyong pagdilig, kung sira ang pangunahing proseso ng enerhiya, hindi lang talaga hihigop ng tubig ang ugat. Ang mangyayari, either mabubulok ito sa sobrang basa o kaya naman ay matutuyo ang halaman kahit pabasa ang lupa. Kaya bago natin ayusin ang pagdilig, kailangan muna nating hanapin ang switch na nagpapaandar sa buong mekanismo ng buhay ng halaman. Sige, kung hindi talaga sa pagdidilig, baka ang problema ay nasa mismong pinagtaniman. Posible kayang nakabili ako ng lupa na hindi angkop at kulang sa sustansya o nutrisyon? Isa ring napakatinong hinala yan. Napakahalaga siyempre ng kalidad ng substrate. Ang maganda, buhaghag at masustansyang lupa ay siyang pundasyon para sa matibay at malusog na ugat. Pero, balikan ulit natin ang ating analogy o paghahambing tungkol sa isang pabrika. Pwede kang magtayo ng pinakamodernong planta at magdala ka ng pinakamahusay na raw materials na, sa ating kaso,
ay ang nutrisyon sa lupa. Pero kung nawalan ng kuryente ang pabrika, wala ni isang makina ang gagana. Ganoon din ang sitwasyon sa halaman. Kahit pa nasa pinakamayamang lupa ito, hindi nito maa-absorb lahat ng sustansya kung wala itong sapat na enerhiya para iproseso ang mga ito. Mas masahol pa, ang sobra-sobrang pataba sa ganitong kondisyon ay maaari pang makapinsala. Nagdudulot ito ng masyadong mataas na concentration ng asin sa lupa, na literal na sinusunog ang ugat na humihina na. Kaya, oo, importante ang lupa. Pero hindi iyan ang pangunahing nakamamatay na pagkakamali na sisira sa lahat ng plano natin para sa ani ngayong taglamig. Ang pangatlong popular na mito ay tungkol sa temperatura at biglaang paglamig o ang tinatawag nating drafts. Kadalasan iniisip mo, naku, baka na-stress ko ang halaman ko nang mag-ventilate ako. O kaya naman, masyadong tuyo ang hangin galing sa heater, kaya siguro natuyo silang lahat. Muli, may punto rin dyan. Ang matinding pagbabago-bago sa temperatura at ang tuyong hangin, lalo na mula sa central heating, ay nakaka-stress talaga sa mga halaman. Maaari nilang pahinain ang halaman at gawin itong mas madaling dapuan ng sakit. Pero tandaan, hindi ito ang root cause ng pagkamatay. Ang isang malusog at matibay na halaman na may sapat na nutrisyon at enerhiya ay kayang makipagsabayan sa mga stressors na iyan. Makaka-adjust ito. Pero ang halaman na mahina na at kulang sa pagkain, hindi nakakayanin kahit ang simpleng bugso ng hangin. Parang tao lang din iyan. Kung malakas ka at masigla, hindi mo aalintanahin ang konting hangin. Pero kung lampa ka na at ubos na ang lakas mo, madali kang magkasakit kahit sa simpleng ihip lang ng hangin. Kaya, ang mga drafts at tuyong hangin ay pangalawang kalaban lamang natatapos sa biktima na mahina na. Ang misyon natin ay hanapin ang chief culprit, ang pangunahing salarin. So, tinanggal na natin yung mga pinaka-obvious na dahilan. Hindi yan dahil sa pagdilig, hindi sa lupa, at hindi rin sa temperatura. Anong problema kung ganun? Oras na para ilabas ang tunay na dahilan, ang pinakamalaki, pinakaugat, at madalas na hindi napapansin na pagkakamali sa pagpapalaki ng halaman o gulay sa bahay, lalo na tuwing taglamig, ay ang maling pag-unawa natin sa pangangailangan ng halaman sa liwanag. Ang liwanag mismo ang kuryente para sa ating plant factory. Ang proseso ng photosynthesis, yung nagiging pagkain ang liwanag, tubig at carbon dioxide, yan ang pundasyon ng buhay ng bawat berdeng organismo. At tuwing taglamig, lalo na sa ating lugar, talagang malaking problema ang liwanag. Tayong mga tao, iniisip natin na kung maliwanag ang kwarto at kaya nating magbasa ng walang ilaw, sapat na rin yun para sa halaman. Pero yan ay isang malaking pagkakamali. Ang mata ng tao ay sobrang madaling umayon sa paligid. Pero para sa halaman, ang basta maliwanag ay walang silbi. Ang kailangan nila ay konkretong mga parameter, ang intensity o kasidhian, ang tagal o duration, at ang tamang spectrum o kulay ng ilaw. At sa taglamig, kahit na ang pinakamaliwanag at pinakasikat ng araw na bintana ay hindi makakapagbigay ng tatlong kondisyong ito, suriin natin ang alamat tungkol sa tinatawag na sunny southern window. Marami ang naniniwala na ito na ang lunas sa lahat. Sabi nila, nasa timog ang bintana ko, kaya siksik sa liwanag yan. Ngunit, tingnan natin ito sa pananaw ng physics at biology. Una, ang intensity. Sa taglamig, mababa ang posisyon ng araw sa horizon. Dahil dito, ang sinag nito ay tumatagos sa atmosfera sa mas malaking anggulo. Kaya nawawalan ito ng malaking porsyento ng enerhiya habang dumaan. Kahit pa pinakamaaliwalas, ang Disyembre sa tanghali,
Ang intensity ng liwanag sa tabi ng bintana ay mas mababa ng ilang beses kumpara sa kahit maulap na araw lang sa Hulyo. Pangalawa, ang salamin. Ang ordinaryong salamin sa bintana, lalo na ang modernong double pane window, ay humaharang sa malaking bahagi ng ultraviolet o UV at iba pang mahahalagang light spectrum na kailangan ng halaman. Pangatlo, ang tagal. Ang araw sa Disyembre ay tumatagal lamang ng 7 o 8 oras, samantalang ang karamihan ng halaman na mahilig sa liwanag tulad ng basil o dill ay nangangailangan ng 12 hanggang 16 na oras ng liwanag para sa tamang paglago. Sa huli, ang halaman mo sa south-facing window ay nakakakuha lamang ng maikli, malabo, at hindi kumpletong rasyon ng liwanag. Sapat lang iyan para mabuhay, pero hindi talaga sapat para maging malusog at lumago ng maayos. Detalyehin pa natin ang tungkol sa intensity ng liwanag o kung gagamitin natin ang scientific term, ang tinatawag na illuminance. Sinusukat ito sa lux, pero para sa mga halaman, mas tamang gamitin ang micromoles kada square meter bawat segundo. Hindi na tayo magpapalalim pa sa komplikadong formula. Isipin na lang ito, para lumaking normal ang isang bungkus ng dill o kahit anong herbs, kailangan nito ng minimum na 5,000 hanggang 6,000 lux. Kahit sa pinakamaliwanag na araw, sa inyong bintana na nakaharap sa timog, aabutin lang ito ng 1,2 hanggang 2,000 lux. At mangyayari pa yan sa loob lang ng 1 o 2 oras sa gitna ng tanghali. Pero kapag maulap ang panahon, babagsak ang liwanag sa 500 hanggang 700 na lux. Para sa halaman, halos kasing dilim na yan ng gabi. Parang sinubukan mong i-charge ang isang malaking car battery gamit lang ang napakaliit na baterya. Sapat lang ang enerhiya para mabuhay ang halaman at panatilihin ang basic na proseso nito. Pero hindi na ito aabot sa paglago, pagdevelop o pag-iipon ng berdeng dahon. Ang halaman ay nasa estado ng matinding energy starvation o matinding pagkagutom. Mas marami itong ginagastos na resources para lang mabuhay kaysa sa nakukuha niya mula sa mahina at kulang na sikat ng araw. Ngayon naman, pag-usapan natin ang haba ng araw o tinatawag nating photoperiod. Ito ay kasing halaga ng intensity o lakas ng liwanag. Ang mga halaman ay mga buhay na organismo na may napaka-eksaktong orasan sa loob nila. Alam nila kung kailan araw at kung kailan gabi at naglalabas sila ng iba't ibang prosesong biochemical depende sa oras. Para sa karamihan ng halaman, ang maikling araw ay senyalis na dumating na ang taglamig, oras na para matulog at magtipid ng enerhiya. Kahit nabigyan mo pa ng napakaliwanag na ilaw ang halaman, kung 8 oras lang ang itatagal nito, hindi pa rin ito aangat o lalaking aktibo. Mananatili ito sa kalagayan ng pagpapahinga or dormancy. Ipagpalagay mo na lang na pinapakain ka ng masarap at masustansyang pagkain, pero isang beses lang sa isang araw at napakaliit na porsyon pa. Hindi ka mamamatay sa gutom, pero wala ka ring sapat na lakas para maging aktibo. Kaya naman, napakahalaga na hindi lang basta maliwanag ang ibibigay nating ilaw sa halaman, kundi dapat din itong tumagal ng sapat na parabang artipisyal nating pinahahaba ang kanilang tag-araw, summer, para umabot sa 12, 14, o sa ilang uri ng halaman hanggang 16 na oras. At ang pangatlong batayan o ang pangatlong haligi na nagpapatibay sa kalusugan ng ating mga halaman ay ang spektrum ng liwanag. Ang sinag ng araw ay binubuo ng mga alon na iba-iba ang haba at ito ang nakikita nating iba't ibang kulay ng bahaghari. Pero tandaan na hindi lahat ng kulay na ito ay kailangan ng halaman para sa photosynthesis.
Ang pinakamahalaga ay ang asul, blue, at pula, red. Ang asul na spectrum ang siyang nagpapalago ng ugat at nagpapabigat sa lunting bahagi ng halaman. Ito rin ang dahilan kung bakit nagiging matatag at matitibay ang mga tangkay at siksik ang mga dahon. Samantalang ang pula namang spectrum ang naghihikayat sa pagpapabulaklak at pagbubunga. Sa sinag ng araw, kumpleto at balanse ang lahat ng mga elementong ito. Subalit, tulad ng nabanggit na natin, sinisala or fina-filter out ng salamin ng bintana ang ilang bahagi ng spectrum na ito. Ang mga ordinaryong bombilya o ilaw naman na ginagamit natin sa loob ng bahay ay may spectrum na talagang hindi akma. Napakarami sa mga ito ng kulay dilaw at berde na halos hindi naman nagagamit ng halaman. Ang pagpapailaw sa halaman gamit ang ordinaryong bombilya ay parang pinapakain mo lang ng dayami ang tao. Parang pagkain, pero hindi naman nasisipsip ng katawan. Kaya naman, kung kailangan nating dagdagan ang liwanag ng halaman, supplementary lighting, kailangan natin ng mga espesyal na ilaw, ang tinatawag na grow lights or phytolamps. Ano ba ang nangyayari sa halaman kapag kulang na kulang ito sa liwanag sa lahat ng aspeto? Desperadong nakikipaglaban ito para mabuhay. Ang pangunahing layunin nito ay makarating sa pinanggagalingan ng liwanag. Dito pumapasok ang mekanismong tinatawag na etiolasyon. Ginagamit ng halaman ang lahat ng limitadong resources nito para lang itaas ang tangkay. Ang distansya sa pagitan ng mga dahon, ang tinatawag na internode, ay humahaba ng sobra. Ang tangkay naman ay nagiging napakanipis at madaling maputol. Ang mga dahon ay lumalabas na maliliit, maputla at halos dilaw na dahil wala na itong sapat na enerhiya para gumawa ng chlorophyll, ang berdeng pigment na kailangan para sa photosynthesis. Ang resulta? Nakikita natin ang kawawang-kawawang itsura nito. Mahaba, maputla, mahina at bumabagsak sa pinakamaliit na pagdampi. Hindi lang ito basta halaman. Ito ang sigaw nito na humihingi ng tulong. Sinasabi nito sa atin, ang dilim, gutom na gutom ako, at ang patuloy na pagdidilig o paglalagay ng pataba habang ganito ang kalagayan nito ay lalo lang magpapabilis sa pagkamatay nito. Kung gayon, natukoy na natin ang pangunahing problema, ang kawalan ng sapat na liwanag. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pinaka-epektibong sandata natin laban dito, ang mga grow light o tinatawag nating phytolamp. Kapag naghanap kayo ng mga ito, dalawang pangunahing uri ang inyong makikita. Ang bicolor lights na nagbibigay ng kulay rosas o lila na ilaw at ang full spectrum lamps na ang liwanag ay parang normal lang na puti o medyo madilaw na sikat ng araw. Ang mga bicolor lamp ay naglalabas lang ng liwanag sa dalawang peak na pinakamahalaga para sa photosynthesis, ang kulay asul at kulay pula. Napaka-epektibo ng mga ito para sa halaman at matipid din sa kuryente dahil hindi nila ginagamit ang enerhiya sa green at yellow spectrum na walang silbi naman sa halaman. Gayunpaman, ang kakaibang kulay ng liwanag nito ay maaaring hindi komportable sa mata ng tao at binabago nito ang natural na itsura ng inyong mga tanim. Ang mga full spectrum lamps naman ay ginagaya ang sikat ng araw, kasama na ang lahat ng kulay na makikita sa bahaghari. Medyo hindi sila kasing epektibo pagdating sa pagkonsumo ng kuryente, pero nagbibigay naman sila ng komportabling liwanag para sa mata. Higit sa lahat, tinutulutan nila tayong masuri ng tama ang tunay na kalusugan ng ating mga halaman. Anong klase nga ba ng ilaw ang dapat nating piliin? Para sa sala o sa loob ng bahay, kung saan ka madalas tumatambay, mas maganda talaga ang full spectrum na ilaw. Hindi nakakairita sa mata ang mga ito at babagay pa sa design ng inyong bahay.
Makikita mo ng buo at malinaw ang tunay na kulay ng iyong mga halaman, iyong masasabing malusog talaga sila. Pero kung ang mini garden mo naman ay nasa isang hiwalay na kwarto, sa bodega, o kaya'y nakatago lang sa isang saradong istante, pwede na rin ang mga bicolor na ilaw. Maganda ang resulta nila, pero mas mababa ang konsumo sa kuryente. Nitong mga nakaraang taon, lumabas din sa merkado ang mga multispectrum na ilaw. Sa mga ito, bukod sa asul at pula, may dagdag pang mga spectrum tulad ng far, red, at ultraviolet, UV. Sinasabing mas lalo pa raw nitong pinapabilis ang paglaki at pag-unlad ng halaman. Pero sa umpisa pa lang, kung ordinaryong gulay pa lang naman ang itatanim mo, sapat na ang dekalidad na full spectrum or bicolor na ilaw. Ang pinakamahalaga sa lahat, dapat meron ka nito. Ang susunod na mahalagang tanong ay ang lakas or wattage ng ilaw. Ngunit dito, may malaking pagkakamali na madalas gawin ang mga baguhan. Maraming manufacturer at nagbebenta ang nagsasabing ang lakas ng ilaw ay batay sa watts. Ngunit ang watt ay sukatan lamang ng konsumo ng kuryente, hindi kung gaano karaming liwanag ang talagang inilalabas nito. Halimbawa, ang isang lumang daang watt na bombilya, incandescent, at ang modernong 15 watt na LED ay maaaring magbigay ng parehong dami ng liwanag. Kaya, hindi lubos na tama na watts lang ang titingnan. Ang mas tamang batayan ay ang daloy ng liwanag na sinusukat sa lumens. Pero, gaya ng natalakay na natin, ang lumens ay nagpapakita lang kung gaano ito kaliwanag para sa mata ng tao, hindi sa halaman. Ang pinakatumpak na batayan ay ang PPFD o Photosynthetic Photon Flux Density. Ipinapakita nito kung ilang photon or light particles na kailangan sa photosynthesis ang tumatama sa isang partikular na lugar sa loob ng isang segundo. Ang kaso, hindi lahat ng manufacturer ay naglalagay ng PPFD sa kanilang produkto. Kaya, ito ang simpleng patakaran para sa mga nagsisimula. Para sa isang estante ng gulay na may habang halos 1 metro, pumili ng grow light na hindi bababa sa 20 hanggang 30 watts. Tiyaking iyon ay lead power na hindi sapat na bumili lang ng magandang grow light. Ang mas mahalaga, kailangan mo rin itong ipwesto ng tama. Napakahalaga nito. Mabilis na bumababa ang intensity ng ilaw habang lumalayo ito mula sa pinagmulan. Kaya kung ilalagay mo ang lampara ng 1 metro sa itaas ng mga halaman, napakaliit lang ng liwanag ang aabot sa kanila. Ang pinakaangkop na distansya mula sa phytolamp hanggang sa pinakatuktok ng iyong mga halaman ay 15 hanggang 30 sentimetro, 15 hanggang 30 cm. Sa ganoong kalayuan, makukuha nila ang pinakamalaking enerhiya. Ibig sabihin, habang tumataas ang iyong mga pananim, kailangan mo ring iangat ang lampara. Kaya, mas makabubuti kung mayroon kang adjustable o maaayos na sistema ng pagsasabit. Gayun din, mahalaga na ang ilaw ay bumaba sa halaman mula sa itaas, na ginagaya ang sikat ng araw. Kung ang ilaw ay galing lang sa gilid, hahabulin pa rin ito ng mga halaman at sila ay baluktot na lalaki. Dapat na pantay ang pagkalat ng ilaw sa buong lugar ng iyong taniman upang ang lahat ng usbong ay makatanggap ng pari-parehong dami ng enerhiya. At ang huling mahalagang detalye sa pagsiset up ng tamang ilaw ay ang schedule o schedule. Tulad ng nabanggit na natin, ang mga halaman ay hindi lang kailangan ng matinding liwanag, kundi pati na rin ng mahabang araw. Masamang ideya ang sindihan sila ng 24 oras. Ang mga halaman, tulad din natin, ay kailangan ng gabi para magpahinga at maisagawa ang tinatawag na dark phases ng photosynthesis. Ang optimal na schedule para sa karamihan ng mga halaman ay 14 hanggang 16 na oras
na liwanag bawat araw. Ang manual na pag-on at pag-off ng ilaw araw-araw ay hindi praktikal at hindi maaasahan. Pwede mo itong makalimutan, umalis ka, o baka ma-oversleep ka pa. Gusto ng halaman ang pagiging stable. Ang pinakamatalik na kaibigan ng isang hardinero ay isang simple at ordinaryong mechanical or electronic timer outlet. Isang beses mo lang ito iseset. Halimbawa, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi at pagkatapos wala ka nang aalalahanin pa. Ang automatikong sistema na ang gagawa ng lahat para sa iyo. Ang simpleng device na ito, na mura lang, ay magbibigay sa iyong mga halaman ng stable na photo period na siyang susi sa kanilang kalusugan at mabilis na paglaki. Tingnan naman natin ngayon kung ano ang mangyayari kapag nasolusyonan na natin ang pangunahing problema, ang pagbibigay ng sapat na liwanag sa ating mga halaman. May mangyayaring mahika. Ang ating pabrika ng halaman ay aandar sa kaniyang buong lakas. Agad nasisimulan ang masiglang photosynthesis. At dahil dito, nagbabago agad ang lahat ng iba pang pangangailangan ng halaman. Una sa lahat, ang pangangailangan nito sa tubig. Kung dati-rati ay aabuti ng isang linggo bago matuyo ang inyong paso, ngayon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw, ang halaman ay magsisimulang uminom ng masigla. Nagpapawis ito ng tubig sa pamamagitan ng mga dahon at ang mga ugat naman ay magsisimulang sumipsip ng malakas ng tubig mula sa lupa. Mas mabilis matutuyo ang lupa. Posibleng kailangan mo ng magdilig tuwing 2 o 3 araw. At dito na magiging talagang mahalaga ang iyong kakayahan na matukoy ang halumigmig, moisture, ng lupa. Ngayon, ang sobrang dilig, overwatering, o ang tagtuyot ay maaaring maging tunay na problema dahil ang metabolismo ng halaman ay bumilis ng ilang ulit. Mapapansin mo kung paanong ang iyong mga halaman na dati ay matamlay at mabagal ay lilipat sa yugto ng mabilis at masiglang paglago habang dumarami ang kailangan nitong tubig. Ganoon din ang pagtaas ng pangangailangan sa nutrisyon. Ang halamang aktibong tumutubo ay talagang gutom. Mabilis na nauubos nito mula sa maliit na paso ang lahat ng available na sustansya. Ang nitrogen para sa pagpapatubo ng mga dahon, phosphorus para sa pagpapalakas ng ugat, at potassium para sa pangkalahatang kalusugan. Kung dati ay nakakasama ang paglalagay ng pataba dahil kulang sa liwanag, ngayon ito ay nagiging lubos na kinakailangan. Pagkalipas ng mga 2 o 3 linggo matapos sumibol, kapag matatag na ang halaman dahil sa ilaw, maaari na tayong magsimula ng regular na pagpapataba. Pinakamainam na gumamit ng complex liquid fertilizer na inilaan para sa mga dahon o gulay. Gamitin ito minsan sa bawat 1 hanggang 2 linggo at sundin ang nakasaad sa instruksyon. Sa yugtong ito, ngayong nalampasan na ang problema sa liwanag, ang dekalidad na lupa at ang tamang pataba ang magsisimulang gumanap ng kanilang papel. Ngayon, may sapat ng enerhiya ang halaman para maabsorb ang lahat ng ito at gawin itong mas siksik, mas masarap, at mas mababangong dahon. Tingnan natin ito sa isang partikular na halimbawa, ang basil. Ito marahil ang isa sa pinakaarte at pinakamahilig sa liwanag na halaman na maaari mong itanim sa bintana. 99% ng mga pagkabigo sa pagtatanim nito ay konektado sa kakulangan ng liwanag. Kung walang sapat at malakas na dagdag na ilaw, ang basil ay magiging isang mahaba, payat, at kulang sa sustansyang halaman na may 2 o 3 maliliit na dahon lang. Sa dulo, walang lasa at halos walang amoy. Pero ilagay mo lang ito sa ilalim ng isang dekalidad na full spectrum grow light sa loob ng 16 na oras araw-araw at makikita mo
ang napakagandang pagbabago. Sa loob lang ng isang linggo, sisimulan na nitong maglabas ng mga bagong usbong sa gilid. Ang tangkay ay magiging mataba, matibay at maikli ang pagitan ng mga buko. Ang mga dahon nito ay lalaki, magiging matingkad na berde at punong-puno ng essential oils. Pipisilin mo ang tuktok at lalo pa itong lalagong malago sa tamang liwanag, regular na pagdidilig at pagpapabuti ng lupa, makakapagtanim ka sa iyong bintana ng isang tunay na malagong halaman ng basil na sapat na para sa salad at maging sa masarap na pesto sauce. Paano naman ang microgreens? Sikat na sikat yan ngayon. Sa tingin mo, napakadali lang nito. Maglalagay ka lang ng buto sa mat, didiligan, at pagdating ng isang linggo, may ani ka na. Sa totoo lang, tama naman yan, pero importante pa rin ang liwanag dito. Oo, sa simula, habang tumutubo pa lang, hindi kailangan ng karamihan ng buto ang liwanag para umusbong. Pero paglabas pa lang ng unang mga dahon, yung tinatawag na cotyledon, kailangan na nila agad ng enerhiya para sa photosynthesis. Kung kulang sa liwanag, hahaba rin ang microgreens mo, magiging maputla at parang masyadong matubig. Hindi nito makukuha ang buong benepisyo at sarap na hinahanap mo kaya ka nagtanim. Siyempre, hindi mo kailangan ng kasing lakas na ilaw tulad ng ginagamit sa isang fully grown na tanim ng basil. Pero, kung gagamit ka ng magandang LED grow light na malapit lang sa pinagtamnan, mas gaganda ang kalidad ng microgreens mo. Magiging maikli ang mga stalk, matibay, matingkad ang kulay ng dahon, at mas mataas ang vitamin concentration. Sa madaling salita, ito ang pangunahing prinsipyo para maging matagumpay ang iyong winter garden sa bintana. Unahin ang liwanag bago ang lahat. Huwag mo nang sayangin ang oras at lakas sa pag-aayos ng perpektong lupa, pagbibilang ng mililitro ng tubig o pagpili ng abono hanggat hindi mo pa nasisiguro na may sapat na liwanag ang mga halaman mo. Iyon ang pinakapangunahing kailangan nila para mabuhay. Ang liwanag ay ang pundasyon. Kung wala ito, mawawalan ng saysay ang lahat ng iyong ginagawang pag-aalaga. Sa oras na magkabit ka ng dekalidad na lampara at maayos mong maitakda ang tamang oras ng pagbibigay ng dagdag na liwanag, makikita mo, 70% ng iyong mga problema ay kusang mawawala. Hindi na magiging manipis at haba ng haba ang iyong mga gulay, magsisimula na silang lumaki ng malusog. At sa puntong iyon, saka ka pa lang magsisimulang maging bihasa sa pagdidilig at pagpapataba. Tandaan, tuwing taglamig, walang sobrang liwanag para sa mga halaman mo sa bintana. Ang pangunahing tungkulin mo ay gawing isang maliwanag na sangay ng tag-araw ang madilim mong windowsill. Bilang pagtatapos, ulitin at bigyang diin nating muli ang mahalaga. Ang pinakamalaking pagkakamali nating lahat ay ang anthropocentrism. Tinitingnan natin ang pangangailangan ng halaman batay sa sarili nating pakiramdam bilang tao. Kung para sa atin ay maliwanag, akala natin ay maliwanag na rin para sa kanila. Ngunit ang mundo ng halaman ay nabubuhay sa iba't ibang batas, sa batas ng physics, ng photons, at biochemistry ng chlorophyll. Sa pag-unawa at pagtanggap nito, aakyat ka sa panibagong antas ng paghahalaman sa loob ng bahay. Hindi ka na magiging simpleng tagadilig lang ng halaman. Sa halip, magiging engineer ka ng isang maliit na ecosystem kung saan ikaw na ang namamahala sa pangunahing pinagmumula ng enerhiya. Ang kaalamang ito ay hindi lang magbibigay sa iyo ng matatag na ani ng sariwang gulay sa buong taon, kundi magbibigay din ito ng mas malalim na pag-iintindi sa buhay ng halaman. Ang iyong taniman sa bintana ay hindi lang simpleng mga paso na may lupa. Ito ay isang maliit na scientific experiment na
sa tamang pag-aalaga ay laging nagbubunga ng masarap at masustansyang resulta. Huwag kang matakot sa ilaw. Bigyan mo ng sapat na liwanag ang iyong mga halaman at saganang pasasalamatan kanila. Kaya, magsama rin na tayo. Kaugalian na nating isisi sa kung ano-ano ang ating mga pagkabigo. Baka mali ang pagdilig, hindi akma ang lupa o sa mga drafts, bugso ng hangin. Pero ang totoo, ang pangunahin at walang awang pumapatay sa ating mga pananim tuwing taglamig ay ang simpleng kadiliman. Hindi ito yung dilim na nakikita ng ating mata, kundi ang matinding gutom sa enerhiya na nararanasan ng mga halaman sa ating malalamlam na windowsill. Tuwing taglamig, maikli ang araw, mababa ang sikat ng araw, at mga salamin na humaharang sa liwanag. Lahat ng ito ay nagdudulot ng mga kondisyon na hindi talaga tugma para mabuhay ng maayos ang karamihan sa ating mga halaman. At ang tanging paraan para ayusin ito ay ang tayo na ang kumontrol sa liwanag. Ang grow light ay hindi luho at hindi rin ito komplikadong kagamitan na pang profesional lang. Ito ay simpleng artipisyal na araw na kailangan ng inyong mga halaman para lang makaligtas sa taglamig. Kapag naayos mo ang problema sa liwanag, parang naayos mo na rin ang 70%, 90% ng lahat ng iba pang isyu. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang dulo. Sana'y nakapagbigay ito sa inyo ng kapakipakinabang na impormasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like para hindi nyo mapalampas ang aming mga bagong episode or video. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Ibahagi ninyo sa comments kung ano ang pinakamalaki ninyong failure or pagkabigo sa pagtatanim ng gulay tuwing taglamig. Magpalitan tayo ng karanasan.